sa mga tatakbong senador sa 2025 elections ang nakapaghain na ng Certificate of Candidacy. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Tent City, Manila Hotel, si One News correspondent Angela Lagunzad Castro. Angela, sino-sino na yung nakapag-file ng COC sa pagkasenador? Ito, balikan natin si One News correspondent Angela Lagunzad Castro sa Tent City sa Manila Hotel kung saan naghahain ng Certificates of Candidacy ang mga gustong kumandidato sa pagkasenador. Angela, meron na bang nakapag-file ng COC sa pagkasenador? Hi, Cheryl. Tama ka. Nandito ako ngayon sa Manila Hotel sa Tent City kung saan kasado na nga ang unang araw ng pagpapile o paghahain ng Certificate of Candidacy dito sa Manila Hotel Tent City. Itong 2,400 square meter wide area is already transformed na maging venue nga ng pag-file ng Certificate of Candidacy. At itong venue na to can actually accommodate 1,800 guests. Pero pauna nang sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na limitado lamang yung pwedeng pumasok dito para doon sa national candidate. Yung mga senador, pwede silang magsama ng tatlo na supporters with them. Para naman sa party list representative, pwede silang magsama maximum ng 4 na supporters. Doon sa tanong mo, Cheryl, tungkol sa mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy, dito simula alas 8 na magbukas ito, unang-una dito si Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List. At this time around, siya ay tatakbo bilang senador. At dito rin niya nabanggit na magkasama daw sila ni Doc Willie Ong na tatakbo sa isang partido. Pero so far ngayon, wala po si Doc Willie Ong. Tapos may mga ilang individual din na nagnais at nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy dito. Sa party list naman, yan ay ang Kabayan Party List through Congressman Ron Salo. Tapos, mga bandang 11:30, Cheryl, dumating dito si Senator Francis Tolentino para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy at kasama niya bilang supporter niya ay itong si Cavite Governor John Vic Remulla at Caloocan Mayor Oka Malapitan. So tulad ng mga ginawa ng mga aspirant, si Senator Francis Tolentino ay pumunta dito sa filing area, lumabas, nagpakuha ng litrato para makita ng mga tauhan ng media yung kanyang COC. Binigyan siya ng 3 minutes. This applies to all the aspirants. Binigyan siya ng 3 minutes para magkaroon ng statement tungkol sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy at binigyan ng 7 minuto ang media naman para makapagtanong sa kanya. Pagkatapos nun, another photo op and video op na nagpapakita na kanyang COC. At pagbaba naman nito ay siyang pagpirma niya sa panata wall na ginawa ng Comelec at ang pledge nito ay panunumpa na isang malinis at matiwasay marangal na halalan. Kasama rin dyan na bago na nilagay ng Comelec yung pangako ng mga kandidato na hindi gagamit ng artificial intelligence o AI sa kanilang pangangampanya. So far, Cheryl, yun pa lang yung mga notable o mga kilalang individual na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Manila Hotel Tent City. Kasi during dun sa mga naging interview natin sa mga ibang programa, yung ibang mga personalities like Mayor Abby Binay, Attorney Shell Jokno, ang kanilang preferred date na maghain ng kanilang COC would be on October 4 kasi yan daw po ay naaayon sa kanilang tungsoy. Yung iba naman ng mga nakausap natin, October 5, October 8. So yan po ay aantabayanan natin. Total, ito pa naman po ay isang unang araw pa lang naman ng filing ng Certificate of Candidacy. So masasabi natin, Angela, medyo matumal yung unang araw. Yes, tama ka. Matumal siya. Wala gaanong ganap, if we can say that. Pero kung usapin naman ng security, yung pagpapatupad ng mga proseso dito, guidelines, nasusunod naman, matiwasay, safe, at saka wala ngang masyadong aksyon na nangyari dito. Sumusunod naman yung mga kandidato. Although, sinabi kasi ni Comelec Chairman George Garcia na, di ba, doon sa mga previous na mga pag-file o paghahain ng COC, nagiging parang fiesta. Kaya nilimitahan niya yung pagpasok ng mga tao dito. Kailangan yung kandidato lamang at saka few numbers of their supporters. Although, on the way here, nakakita na tayo ng ilang mga supporters na may kasamang banda. Ito yung mga supporters ni Congressman Wilbert Lee. Other than that, yun pa lang talaga yung mga pangyayari ngayong araw, Cheryl. At wala ba tayong balita kung sino yung magpo-file? Baka may malaking tao na magpo-file after mamayang hapon bago magsara?
Yun pa rin ang ating aabangan dahil so far sa pag-uusap namin dito, wala pa kami natutunugan na iba pang malalaki, no, bukod kay Senator Tolentino na nag-file na this morning ng kanyang COC. Other than that, antabay tayo until October 8 naman itong certificate of filing ng certificate of candidacy. Dito po sa Manila Hotel, sa Tent City, yung mga magpa-file lamang ng kandidatura bilang senador at party list. Maraming salamat, Angela Lagunzad Castro.